at pinapakinggan. Sa kanilang tinig, lahat napapatingin, lahat napapatahimik. Suot ang puting kasulya, mistulang walang bahid ng kasalanan. Ang mga pari ay tumatayong tagapamagitan ng Diyos at tao. At sa bigat ng tungkuling ito, bawat salita na kanilang sinasambit ay gumuguhit sa kasaysayan ng simbahan at ng lipunan. Tumataas man ang bilang ng mga Katoliko, bumababa naman ang bilang ng mga pari sa bansa. Tila maraming Pinoy na rin ang ayaw ng mag-anak. At higit pa rito, mainit ang mata ng Estados Unidos sa mismong Santo Papa. Dapat nga ba itong ikabahala ng simbahang Katolika? Ako po si Arnold Herrera at ito ang Point of View. Buklating ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. As the Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Vocations, ano po bang uri ng krus ang dinadala ninyo sa posisyon na ito? Isa sa mga malinaw na direksyon ng Episcopal Commission on Vocations ay yung makabuo ng kultura, kamalayan, at mga programa at gawain na may kinalaman sa larangan ng bokasyon. Pag naririnig natin yung bokasyon, ito ay para sa lahat. Bakit? Kasi ito yung panawagan ng Diyos sa atin. Yung mamuhay tayo sa isang buhay na banal, sa isang buhay batay sa plano niya sa atin. Kaya kung meron man akong dadalhin sa pagmimisyon na ito, sa paraan ng paglilingkod na aking ginaganap sa kasalukuyan sa CBCP at sa buong Pilipinas, ito ay yung maipahayag ang katotohanan na lahat tayo tinatawag ng Diyos. Tinatawag sa isang buhay na banal. At nagiging konkreto yon sa larangan ng mga programa na ibinabahagi namin sa iba't ibang mga diocese dito sa Pilipinas. Before we begin with this interview, nabanggit natin kanina na isa po kayong formator. So ano po bang ginagawa ng isang formator? Naging formator ako nung nasa ikalawang taon na ako ng pagkapari ko. 12 years na akong pare. Turning 13 this year. At sa loob ng 7 taon ng pagkapari ko, naging tagapaghubog ako bilang ang aking bahagi sa larangan ng paghuhubog ng mga seminarians or mga kabataan na nagnanais maging pari ay maging spiritual director nila. Ibig sabihin, gumabay sa kanilang ugnayan sa Diyos, gumabay sa kanilang buhay panalangin, gumabay sa kanila upang unti-unti nilang kilatisin, unawain yung panawagan ng Diyos sa kanila. Kung sila ba ay tunay na inaanyayahan ng Diyos sa buhay pagpapari o maaring inihahanda ng Diyos sa ibang paraan ng pagtugon na may kinalaman pa rin sa bokasyon. Pag-usapan natin, Father, yung mga challenges na kinakaharap ng simbahang Katolika. So simulan natin dun sa recent na data mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nagsasabi na mula 2016 hanggang 2025, dumami yung bilang ng mga Katoliko sa bansa. Pero yung mga pari dito sa bansa, mula 13,000, bumaba siya hanggang mga around 10,000. So what does it say about the Catholic Church? Meron po ba itong dapat ikabahala ng ating mga kaparian na kumukonte ang ating mga pare dito sa bansa? Actually, Arnold, sa usapin ng krisis sa bokasyon, lagi akong bumabalik sa realidad na talagang ang bawat sandali sa buhay ng tao, ng lipunan o maging ng simbahan, ay laging mayroong karanasan ng kakulangan. Kung bakit? Kasi doon natin nakikita ang pangangailangan natin sa Diyos. Halimbawa, kung mayroong pagtingin sa pagbaba ng bilang ng mga pari sa kasalukuyan, tapos meron namang paglaki ng bilang ng mga mananampalataya, baka imbis na itong ganitong klaseng mga pangyayari ay maging panghihina sa bahagi ng simbahan, ito rin ay maging pagkakataon para sa simbahan upang
maanyayahan, lalo na ang mga pari, madre, ang ating mga minamahal na mga obispo, na mas lalong tutukan ang pagpapaunawa ng bokasyon. Kasi syempre ang mga tao ngayon ay kung magkakaroon sila ng kamalayan, mayroon palang tinatawag na buhay pagpapari, mayroon palang tinatawag na buhay pagmamadre, mayroon palang tinatawag sa buhay pag-aasawa, at mayroon ding tinatawag sa isang buhay na tinatawag na single blessedness. Marahil mas lalong magiging malawak yung pangunawa ng lahat. Lagi ko nga sinasabi, iba-iba ang mukha ng bawat probinsya. O sabihin natin sa terminolohiya ng simbahan ay dioceses, sapagkat may mga dioceses na bahagi ng kultura nila ang pagpapapasok talaga ng bahagi ng miyembro nila sa buhay pagpapari at pagmamadre. Kumbaga para sa kanila, isang napakalaking pagpapala sa buhay nila, sa pamilya nila, na mayroong mga nagpapari mula sa kanilang pamilya o may mga nagmamadre mula sa kanilang pamilya. Kaya kapag ang isang bata ay nagsabi sa kanyang magulang, gusto ko magpari, suportado siya, maging ng parokya niya. Pero may mga probinsya o may mga diocese na masasabi natin na talagang mayroong hamon sa larangan ng bokasyon. Pero sa kakulangan, hindi ito bago. Ito ay bahagi. Para sa gayon, patuloy tayo kung paanong sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 9, talata 38, na manalangin kayo sa Panginoon ng anihan para magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihan. And that's the reason why we need to pray. Ngayon po, araw ng linggo, ito po ay ika-63 taon ng paanyaya sa atin para sa sama-sama at pandaigdigang pananalangin para sa bokasyon. 63rd World Day of Prayer for Vocations. At kung bakit tayo nagdarasal? Dahil nangangailangan tayo. Umaasa tayo sa Diyos na siyang tumatawag. Hindi naman ako ang tumatawag. Hindi rin naman kung sino ang tumatawag. Malinaw na ang Diyos ang tumatawag. At sa ganitong klaseng paanyaya na manalangin para sa manggagawa ng anihan, pinapaalalahanan tayo na ang Diyos ang magpupunan sa mga sandali na may kakulangan. Kaya hindi ito bago na, Arnold. Ito ay karanasan na. Pero dahil karanasan na ito rin ay nagsisilbing pagkakataon upang lalo pa tayong umasa, manalig at magtiwala sa Diyos. Sabi ko nga, bawat karanasan ng krisis ay karanasan ng grasya ng Diyos. Sapagkat kapag may pangangailangan, doon natin nakikita na tayo ay dapat dumulog sa Diyos. Umasa sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Sa Pilipinas, karaniwang tumatagal ng halos 1 dekada ang formation ng isang seminarista. Depende kung kailan ito pumasok sa loob ng seminaryo at religious order na kanyang kinabibilangan. Kabilang narito ang pag-aaral ng philosophy, karagdagang graduate studies na may kinalaman sa theology, at iba pang espiritual na mga paghahanda. Pero kung ganito kasalimuot ang proseso ng pagpapari, hamon nga rin ba ang pagtustos dito? Oo, bahagi naman ito. No? Actually, ay lalo na ngayon, nasa panahon tayo ng krisis dulot nitong kasalukuyang digmaan, na talagang kahit papaano'y napapaisip talaga ang buhay ng maraming tao na paano tayo mananatili sa isang katotohanan na tayo ay mabubuhay sa mundong ito. Pamilya, kapatid, kamag-anak, mga magulang, no? Na bahagi ng ating kamalayan na isipin paano tayo mabubuhay. No? Tapos, may ganitong pangyayari sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, at nagiging isang bahagi din ito para ang isang kabataan na nag-iisip sanang pumasok sa seminaryo ay mapaisip din paano ang kanyang pamilya, paano ang kanyang mga mahal sa buhay. Tapos kung galing pa siya sa isang pamilya na kapos, hirap, bagamat nandun yung hangarin niya, paano niya maitataguyod ang kanyang pangangailangan sa loob ng seminaryo? Gayong sa pagpasok sa seminaryo ay may kaukulang bahagi din ang pamilya para ibahagi sa mga gastusin at pangangailangan ng kanilang anak na pumasok sa seminaryo. Pero bagamat nagiging bahagi ito ng
ng mga dahilan kung bakit hindi natutuloy o pumapasok ang isang kabataan. Pero nandun lagi ang katiyakan na ang bawat diocese sa pangunguna ng obispo ay mayroong programa na alalayan lalo na yung mga kabataan na naghahangad pumasok sa seminaryo o magpatuloy sa kanilang paghuhubog sa seminaryo. Tulad sa mga paaralan, may iba't ibang scholarship programs din na inaalok sa mga seminarista, bagay na karaniwang nakaangkla rin sa kanilang pangangailangan at academic performance. Pero mayroon ding mga diocese at parokya na nagvo-volunteer bilang direct sponsors ng mga seminarista mula sa komunidad na kanilang kinabibilangan. May mga programa sa larangan ng pinansyal na pagtulong para sa gayon ay mabigyan sila ng kapanatagan ng kalooban na ibigay mo yung bahagi mo, magsikap ka sa paghuhubog, mag-aral mabuti. May suporta May support ng diocese. Lagi ko nga sinasabi, bahagi talaga ng mga nangyayari sa ating society or sa ating lipunan ay merong epekto sa bawat pagsisikap ng simbahan. Pero ang simbahan ay laging nandyan para tumulong at umalalay. Kamusta po ba ang buhay sa isang seminaryo? Hindi madali, hindi ko pwedeng sabihin madali. Siyempre, bahagi naman ng buhay talaga ang mahirapan. Pero ang buhay seminaryo ay laging nasa tinatawag na holistic formation. Konteksto na ang paghuhubog ay hindi lang sa larangan ng talino ng isipan. Ang paghuhubog ay nasa diwa ng pakikipagkapwa, community life, yung human formation, kasi mahalaga yon. Sabi nga, you cannot give what you do not have. So kung may mga bagay ka na dapat na ayusin sa sarili mo, uhubogin to ng seminaryo. Aalalayan ka ng seminaryo. At tukuyin din yung mga bagay na dapat mong palaguin sa buhay mo. Na may kinalaman syempre sa buhay na haharapin mo. Kumbaga, unang huhubogin ng pagkatao. May paghuhubog sa larangan ng pag-iisip, filosofiya, teolohiya, no? Yung tinatawag naming intellectual formation. Meron din sa larangan ng paglilingkod, pastoral formation. Yung paraan ng pakikipamayan o pagpunta sa iba't ibang mga sambayanan, parokya, o kaya ay pagiging involved sa mga ministries o mga samahang pangsimbahan para umalalay, gumabay, sumaksi, matuto sa maraming realidad ng buhay at kung paano magagawa na madala yung mga bagay na natutunan sa seminaryo patungo sa isang paraan ng pakikilakbay sa buhay, lalo na ng mga taong nahihirapan sa kasalukuyan. Bawat individual na naghahangad na maging pari ay kinakailangang manatili sa loob ng seminaryo. Bahagi ito ng proseso upang sila'y ihanda sa pagsagot sa tawag ng bokasyon ng pagpapari, kung ito man ang kanilang pipiliin. Kaya hindi lahat ng pumapasok sa seminaryo ay nakakarating sa kanilang ordinasyon. Kaya yung buhay sa seminaryo, punong-puno ng hiwaga, punong-puno ng misteryo, punong-puno ng kaligayahan, may sandali ng kalungkutan, may sandali ng kapanatagan, may sandali ng pangungulila sa mga mahal sa buhay. Roller coaster of emotions. Na talagang, siguro ako kung tatanungin ako ano ang mahalagang naituro sa akin ng seminaryo, syempre, unang-una yung pahalagahan ko yung ugnayan ko sa Diyos. Na ako ay pari at yung pagkaparing ito ay hindi akin, yan ay kaloob ng Diyos. Sa Kanya lahat ako humuhugot ng lakas, sa Kanya ako lahat humuhugot ng inspirasyon. At kung ano yung kalooban niya sa diwa ng pananalangin at pagninilay na itinuro sa akin sa seminaryo, yun ang binabaon ko sa kasalukuyan kong ministry, sa pagpapastol, sa parokya na kung saan ako ngayon naririto, dito sa Mary Help of Christians Parish. Kaya yung buhay sa seminaryo ay pagkakataon para mahubog, mapalapit sa Diyos, makilala ng higit si Jesus, at mula sa karanasang yon, mapanghawakan yung karanasan ng buhay kasama si Jesus sa paglilingkod sa tao. Kung babalikan natin yung buhay mo dun sa seminaryo, Father, ano ba yung masasabi nyo na pinakamahirap na experience nyo sa loob ng seminaryo? Sa totoo lang, kung sa tuwing binabalikan ko yung buhay ko sa seminaryo, bagamat nagsikap ako mag-aral mabuti noon sa high school, pero nung ako'y pumasok sa seminaryo, nakita ko ang disiplina ng pag-aaral. Na nung una, parang hindi yun yung nakasanayang paraan ko ng pag-aaral. Pero
Sa paglipas ng panahon, nakasanayan ko, nakatulong sa akin. At doon ko nakita yung sarili ko na bukas na matuto at mahubog. Siyempre, yung mga bagay na natutunan ko rin sa larangan ng buhay ng simbahan. So, yun yung mga bagay, yung pakikipagkapwa sa kapwa seminarista, na may iba't ibang mga pag-uugali, may iba't ibang mga pinanggalingang pamilya. So, mga matitingkad na karanasan nito. Pero baon-baon ko yun hanggang sa ngayon na pari na ako, nababalikan ko kung paano kami inalalayan ng mga tagapaghubog namin. At ngayon umaalalay naman ako sa mga tao at sa mga naglilingkod sa simbahan. Tuwing Semana Santa, hindi lang mga Katoliko ang nagbabalik loob sa simbahan kundi maging ang buong kaparian. Kasabay ng paggunita sa haligi ng Kristiyanong pananampalataya na pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Dito rin sinasariwa ng kaparian ang kanilang mga pangako sa simbahan. At nito lamang Huwebes Santo, isang mahalaga at napapanahong mensahe ang iniwan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, ang hamon ng pagpapakatotoo. As we prepare to renew our priestly commitments, let us take this opportunity to reflect on an important yet misunderstood concern that affects many of us: our mental and emotional well-being. Nabanggit niya doon sa mga pare na dapat i-confront natin ang mga mental challenges na kinakaharap natin. And he brought this up, noting that, citing that at least around 1 out of 5 na mga pare sa buong bansa ay nakakaranas ng depression. So ito po ba ay normal na karanasan ng mga naghahangad na maging pare? Arnold, tao din kami. At isang bagay na maari din namin talagang maranasan is yung nararanasan ng isang tao. Kung paano kayo humaharap din sa mga sandali na may mga problema at pagsubok, meron din kaming ganun. Hindi kami hiwalay doon. At hindi kami mahihiwalay doon. Pero bahagi ng itinuro sa amin ng seminaryo at hanggang sa kasalukuyan, para din sa kaalaman ng mga nanonood, may mga paghuhubog, pag-alalay na ibinibigay sa amin. Kasi ang paghuhubog namin hindi naman natapos sa seminaryo. Ang paghuhubog ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kaya, bagamat natutukoy namin, magandang isang bagay na lagi kong binabalik-balikan sa mga natutunan ko sa seminary at hanggang sa ako'y naging tagapaghubog at ngayon ay isa ng pura paroko, tukuyin ang nararamdaman, tukuyin ang kasalukuyan, tukuyin ang mga bagay na naglalaro sa isip. At mula doon, pagdasalan, pagnilayan. Magpagabay kung kinakailangan sa mga tao na sa tingin natin makakatulong sa atin. Bumuo ng isang maayos na kapaligiran, healthy environment, support group ay mahalaga. Upang sa gayon, sa diwa ng pagharap, mas maging positibo yung aming pagtingin. Kung nakakaramdam ng depression, oo, may nararamdamang depression kung minsan. Anxiety, meron din. May mga pagkakataon na very stressful ang senaryo. Pero uuwi at uuwi lahat, Arnold, sa karanasan. Ano ang ninuloob na Diyos? Anong pinag-aanyaya ng Diyos? At ano ang itinuturo ng Diyos sa kabila ng lahat ng ito? Aasa sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, at magiging konkreto yung pananampalataya sa diwa ng pagtugon sa kung ano yung tama at mabuti. Kayo ba, Father, nagkaroon kayo ng personal na karanasan pagdating sa ganito? Na nakarating kayo sa panahon ng buhay nyo na parang tingin nyo sobrang dilim na at parang hindi nyo na kayang ipagpatuloy pa, pero nahanap nyo pa rin yung daan pabalik sa Panginoon. Awa naman ng Diyos, hindi naman ganun kadilim. No? Kasi lagi ako naniniwala sa munting liwanag. Munting liwanag na kahit na parang kalit-liit, alam ko nandiyan ang Diyos sa kabila ng lahat. Yung mga sandali na marami ka sanang gustong ganapin pero hindi pa pinag-aadya ng panahon at pagkakataon. May mga bagay ka sanang itinuturo na sana'y nauunawaan at tinatanggap para sa ikabubuti ng isang taong pinagmamalasakitan ngunit hindi naman nagagawang tanggapin, bunga ng makasariling hangarin ng iba. Kahit ang kasalukuyang nangyayari sa lipunan na sana hindi nangyayari pero nagiging ganap. Ang lahat ng ito ay mga sandali ng kadiliman pero sa tuwing tumitingin ako sa kahit mumunting liwanag, hindi ako nawawala ng pag-asa. Sapagkat alam ko bilang pari,
batay na rin sa akin personal na karanasan ng paghuhubog na tinanggap sa seminaryo. Sa hulit-huli, talagang ang Diyos ang magbibigay ng lakas ng loob sa akin. Kaya kapag nararamdaman ko ito, Arnold, ipinapahinga ko ang sarili ko, isip, puso, diwa, pero uuwi ako sa panalangin. At mula sa pakikipag-usap sa Diyos, alam ko may pag-asa. At mula doon, totoo naman, no? Kahit yung mga taong ginagabayan ko, mga seminarista na inalalayan at hinubog sa seminaryo, nakilakbay, nakita ko kung paano sila lumago. Dumaan kami lahat sa proseso. Dumaan kami sa karanasan ng kadiliman, pero hindi nawala yung liwanag, kahit maliit lang. Batay sa datos ng 2025 National Demographic and Health Survey, bumagsak ang ating total fertility rate sa record low na 1.7 na anak kada babae. Mas mababa sa 1.9 average noong 2022, kung saan higit 50% sa kanila ang nagsasabi na ayaw na nilang mag-anak. Ang mga numerong ito nauugnay sa tila nagbabagong perspektibo ng mga Pilipino sa pagpapamilya, partikular ang tinatawag na DINK o Dual Income, No Kids Mentality. Tumutukoy ito sa mga uri ng relasyon na mas career-inclined at pabor sa financial at personal freedom ng parehong partido. Pero ang kapalit, hindi sila mag-aanak. Sa economy na meron tayo ngayon, I think hindi po. You have the freedom, magkakaroon kayo ng flexibility. Naiintindihan ko yung mga ganong tao. Siguro dahil hindi pa sila stable or hindi pa sila ready magkaanak. Ayun, sabihin natin may capability silang gawin. Kasi wala silang iisipin sa pag-aalaga ng bata. If practicality kasi ang iisipin, yes, I will agree. I don't wanna feel alone kapag like in the future. Gusto ko pa rin syempre ng happy family. For me, siguro, mas applicable sa akin ngayon yung DINK mentality. Kasi kapag lumaki tayo o nagkaroon sila ng anak nang hindi sila financially ready, feeling ko unfair din naman yon doon sa part ng anak na kasama siya o mamanahin niya yung struggle na meron yung kanyang mga magulang. Sa katunayan, ang DINK mentality ay lumutang na rin sa ilang mga pag-aaral mula pa noong 2023. Kultura na ayon sa mga sociologist ay posible rin umunong lumaganap dahil sa globalization at mahirap na estado ng Pilipinas. At bilang taliwas ito sa nakagisna nating kultura ng pagpapamilya na nakaugat na rin sa katolikong pananampalataya. Isa rin ba itong pagsalungat sa simbahan? Ano po bang katayuan ng simbahan dito? Does it go against the philosophy of the church na ayaw nang magparami ng mga Pilipino? Actually, bahagi nga ng sinasabi ko kanina na ang buhay pag-aasawa ay isang bokasyon. At dapat na maging malinaw din sa mga taong pinupasok ang buhay pag-aasawa sa sakramento ng kasal ay ang katotohanan na yung kanilang pagmamahalan ay mamumunga sa larangan ng kanilang pagbubuo ng pamilya. Ngunit gaganapin ang lahat ng ito nang mayroong respeto, paggalang at magkasamang desisyon na naaayon sa isang paraan ng pagpapamilya na mabuti at tama. Kaya napakahalaga ng kahandaan sa buhay pag-aasawa, Arnold. Kasi bahagi ito na dapat yakapin ng buhay ng mga taong mag-aasawa. Dahil yun ang panawagan ng Diyos sa kanila. Yung sila'y magsama, yung sila'y bumuo ng pamilya, at ang kanilang pamilya ay mailapit nila sa Diyos. At tatandaan natin na sa bawat buhay ng mag-asawa na mayroong anak, ay doon din bubukal at magmumula ang bukasyon sa buhay pagpapari o sa buhay pagmamadre sa hinaharap, at maaring ang kanila ding mga anak ay gagabayan nila upang unawain ang buhay pag-aasawa sa paraan na itinuturo ng Diyos sa atin. Kaya kung merong ganitong klaseng mga pangyayari sa kasalukuyan, meron ding paanyaya sa amin sa bahagi ng simbahan o sa akin bilang pari na ipaunawa ang kagandahan ng buhay pag-aasawa sa diwa ng pagiging isang okasyon o panawagan ng Diyos at sa diwa ng grasya ng Diyos na dadaloy sa kanilang pagmamahal. No? Yung bang wag lang mamuhay sa isang praktikal na paraan, kundi bahagi ng desisyon ay yung maging mga instrumento at daluyan din kung paanong ang Diyos ay kikilos sa buhay ng mag-asawa at makabuo bumuo ng isang pamilya at magkaroon ng mga anak na huhubugin sa diwa ng mabuting balita.
Ang pagdalo sa misa ay isa sa mga gawain na kaakibat ng pagiging isang Katoliko. Pero batay sa survey ng Social Weather Stations noong December 2022, aabot lamang sa 38% ng mga Katoliko ang regular na dumadalo sa misa. Malayong malayo ito sa pagtalima ng iba pang mga sekta, gayon din ng mga Muslim na umaabot ng hanggang 80%. Pero sapat ba itong batayan para sabihing nasa simbahan ang pagkukulang? Kung anong nangyayari sa lipunan, kung anong nangyayari sa katotohanan ng buhay ng tao ay apektado ang simbahan. Maaring ang maraming nagpapabinyag, oo. Kasi bawa dito na lang sa aming parokya, wala yatang linggo na wala akong bininyagan. Patuloy ang pagdami ng mga simbahan, pagpapatayo ng mga chapel, malalaking simbahan. At meron pang ang trend ngayon na ang bawat subdivision ay nagkakaroon ng sarili nilang chapel o sa paglipas ng panahon dahil sa pagdami ng tao ay nagiging parokya. Kaya kung doon natin titingnan, ibig sabihin, lumalaki din ang bilang ng mga sumisimba sa simbahan. Kung meron man ganitong klaseng survey na lumalabas, hindi din ito dapat baliwalain ng simbahan. Bagkus maging paanyaya ito sa amin, maging paanyaya sa akin bilang pari, upang higit pa na mahikayat ang mga tao, lalo tigit ang mga binyagang Katoliko-Kristiyano, na sumimba, panatilihin ang kanilang ugnayan sa Diyos sa diwa ng pagdalo sa banal na misa, pananalangin, pagpapagabay sa salita ng Diyos, pangungumpisal, pagbabalik loob sa Diyos, upang sa gayon, sa kabila ng napakamapanghamong sitwasyon ng ating lipunan o ng ating society sa kasalukuyan, ay manatili silang matatag sa buhay. Kaya kung meron mang ganitong mga pag-aaral na nangyayari, ito'y maging pagkakataon din para sa gayon ay ang bawat binyagang Katoliko-Kristiyano, ang bawat pamilyang Kristiyano, ang bawat pamilyang hinuhubog sa larangan ng mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo ay mayroong pananagutan at dapat na maging responsable sa larangan ng pakikipag-ugnayan at palagiang pagsisimba sa simbahan. Sa makabagong lipunan na meron tayo ngayon, Father, alam natin na hindi natin mahihiwalay sa mga tao, yung mga social media, kanilang mga gadgets. Meron po bang mga paraan na ginagawa ang simbahan para mag-adapt po sa mga changes na ito, para mas mapalapit po ang ating mga mananampalataya sa ating simbahan? Sa kasalukuyan, ang simbahan ay nasa direksyon na ng tinatawag na New Evangelization. Na hindi lamang nangyayari ang pagpapahayag ng mabuting balita sa larangan ng pulpito, sa larangan ng pagdalo sa banal na misa, bagamat very faithful ang simbahan na mahalaga ang pagdalo sa banal na misa sapagkat ito ang patunguhan ng lahat ng banal na Eucharistia. Pero ang bawat karanasan natin sa misa ay dapat na dumaloy sa iba't ibang paraan ng buhay. At sa kung paano, mas lalong maging malikain pero nasa magalang at maayos na paraan. Sa pagpasok sa social media, magdulot ng pagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng mga pagninilay, inspirasyon sa buhay, pananalangin, sama-samang pananalangin, pagbabahagi ng mga pagninilay ng mga santo, ng Santo Papa, o ng mga pari at ng mga obispo, ng mga madre, o kahit pati ang kwento ng buhay ng pamilya, batay sa plano ng Diyos, batay sa katuruan ng simbahan, ay patuloy at patuloy na dapat napasukin at ganapin sa social media. No? Kaya halimbawa sa part ko, Arnold, meron akong sariling Facebook page. Pinangalanan ko tong Munting Aral ni Pads. Kapag papasukin mo ang pag-aasawa, dapat alam mo, papasok ka sa Jerusalem. Masasabi natin sa ating mga sarili, pinili ko ang magmahal. Sapagkat alam niya, kapag ang kanyang mga anak ay nagmamahalan, walang mapapabayaan. Walang anak ang malalagay sa kapahamakan. Isa lamang si Father Randy sa iba pang mga miyembro ng kaparian na pinakikinabangan ng social media upang ipabatid ang kanilang pananampalataya. Gaya ni Pads, may iba rin na tulad ni Reverend Father Paul Wu mula sa Diocese of Caloocan. Ang pinaka nakakatakot na multo na haharapin ninyo ay ang sarili ninyong multo.
At Reverend Father Kelly Ramos mula naman sa Tarlac na bagaman nagpapatawa ay siguradong kapupulutan din ng aral. Sa munting aral ni Pads, may part na nagbibigay ako ng mga bahagi ng aking homily. So, reflection. So, hindi ko po pwedeng maipost yung buong buo sapagkat maaring hindi ito para mapanood ng marami. No? Kaya ay paglaanan ng mahabang oras. Pero kahit sa mga mumunting aral na naibabahagi ko batay sa salita ng Diyos, ay gumabay sa mga tao. Pangalawa, sa pagpo-post ng aking mga reflection, sa bunga ng aking mga panalangin, sa paggabay sa mga tao sa diwa ng pag may nag-message sa akin, Father, please pray for me. Nandito ako sa Dubai, nandito ako sa Saudi Arabia, nandito ako sa isang lugar na mahirap i-express ang aking pananampalatayang Katoliko-Kristyano dahil limitado, pero dahil sa panonood ko, sa mga reflection mo, sa mga nababasa ko tungkol sa mga pagninilay na ipinapahayag mo sa mga sasalita ng Diyos, nakakatulong ito sa akin. And then with that words na pinagdadasal ko po kayo, wag po kayong bibitaw, manalig, magtiwala sa Diyos. May awa po ang Diyos, makakaraos tayo, magpagabay sa kung sino ang mga taong maaring gumabay sa inyo, ay nakakatulong. Nakakatulong. Even the impact, lalo na sa mga kabataan. Yung, lalo na sa puntong ito, Arnold, na napakataas, lalo tigit ng mga tinatawag na artificial intelligence, AI, yung mga mabilisan na hindi na natin makita kung ano bang totoo at hindi. Ang mga kabataan, ang mga tao ay naghahangad ng mas makatotohanan. At kung sila ay makakapakinig ng mga pagninilay na nakaugnay sa kanilang buhay, maaring sa paraang yun maabot natin sila, maabot ko sila, maabot ng simbahan, at humugod sila ng lakas sa pananampalataya sa Diyos. Maliban sa nagbabagong kultura ng lipunan, maging ang simbahan ay dumaan din kamakailan sa isang malaking pagbabago matapos ang biglaang pagpanaw ni Santo Papa Francisco. Pero sa kanya ring pamamaalam, muling sumibol ang bago at tila mas matapang na kabanata ng simbahang Katolika. At yan ay sa katauhan ng Amerikano na si Robert Francis Prevost o mas kilala bilang si Pope Leo XIV. Habemus Papam. So, Father, some clergy, some members of the priesthood ay vocal pagdating sa politics. So, pag-usapan natin yung politics, Father. How important is yung voice ng simbahan sa state affairs? Saan po ba pumapasok yung separation of the church and the state? Actually, kapag pinag-uusapan yung separation of the church and the state, dapat mas unawain natin na hindi nangingialam ang simbahan dahil gusto lang niyang makialam. Ang mga nasa simbahan ay ang mga bahagi ng lipunan. At ang simbahan ay ginaganap ng simbahan, ginaganap namin bilang mga pari. Ginaganap ng bawat binyagan dapat yung katotohanan na ipahayag ang mabuting balita sa anumang kalagayan ng mundo at ng lipunan. Yung gospel values ay dapat na ipahayag. Love, hope, peace, na dapat ay ipinapahayag sa mundo. Yung kapag may maling nangyayari ay hindi mananahimik ang simbahan bagkus magsasalita ito upang gumabay at itaguyod ang tinatawag na common good o pangkalahatang kabutihan. Na yun na nangangarin ng Panginoong Hesus. Yung tayo ay bigyan ng buhay at hindi tayo mamuhay sa isang buhay na alipin ng kasalanan. Kaya ang simbahan ay magsisilbing paalaala at magsisilbing panggising lalo na sa kamalayan ng mga tao na namumuhay sa maling paraan ng buhay. Sapagkat kung walang magpapaalala, kung mananahimik ang simbahan, saan napatungo ang buhay ng maraming tao? Sino na ang magsisilbing tagapagpaalala nito? Kumbaga ginaganap namin sa abot ng aming kakayahan, sa kabila ng aming kakulangan at kahinaan.
kung anong inaasahan sa amin ng Diyos. At yun na ipahayag ang mabuting balita. At anong mabuting balita? Ang mabuting balita ng pag-ibig, ang mabuting balita ng kapayapaan, ang mabuting balita ng pagkakasundo, pagtutulungan, pagmamalasakitan, pagpapatawaran, pagkakasunduan para sa pangkalahatang kabutihan. Kaya nga ang simbahan ay may tinatawag na social teachings. Kasi hindi kami naandito para lamang magmisa, para lamang magdasal, para lamang magpakumpisal o magbendisyon ng mga iba't ibang pamamaraan sa iba't ibang pamamaraan. May responsibilities din kayo sa ating lipunan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ay naaangkop, naaayon at napapanahon. At doon natin makikita bakit hanggang sa kasalukuyan may dating ang salita ng Diyos. Sapagkat ang bawat pahayag ni Jesus ay gagabay sa atin. Gagabay sa bawat binyagan, sa bawat tao, sa aming mga pari, sa mga obispo, sa mga namumuno dito. At ipapahayag namin ito, hindi dahil gusto naming sirain ang isang tao na wala kaming direksyon na ganun, kundi ipapahayag namin ito sapagkat ito ang inaasahan sa amin. Maging tagapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Pero wala pa mang isang taon mula nang maluklok ito sa Vatican, agad nadawit ang pangalan ng Santo Papa sa maruming mundo ng politika matapos nitong manawagan ng kapayapaan sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Although we have different beliefs, we have different ways of worshiping, we have different ways of living, we can live together in peace. And so I think that to promote that kind of image is something which the world needs to hear today. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. According kay President Donald Trump ay si Pope Leo daw ay mahina pagdating daw sa foreign affairs at pagdating din sa mga krimen. So ano po bang masasabi dito ng simbahan na nakatapat ng isang Santo Papa ang isang presidente na mayroon tayong banggaan na nagaganap ngayon? Napakinggan na natin si Pope Leo. Sinasabi ni Pope Leo, hindi ako politician, hindi ako politiko. Ang tanging ipapahayag ni Pope Leo, batay na rin sa kanyang mga pahayag sa mga nakalipas na araw, hindi ang mabuting balita, gospel. At anong ipinapahayag ng gospel? Kapayapaan. Kapayapaan. Kaya, hindi siya para mangimi sa pagpapahayag patungkol sa mabuting balita at patungkol sa mabuting balita, patungkol sa kapayapaan. Maririnig at maririnig natin siya. At kahit sino pa man, ang hangarin ng bawat tao, ng isang taong namumuhay ng may dignidad, ng isang tao na mayroong prinsipyong matuwid, mabuti at tama, ay ang mamuhay sa kapayapaan. Walang taong gustong mamuhay sa kaguluhan. Kaya kung mayroon mang mga di pagkakasunduan, upuan, magkaroon ng tinatawag na maayos na dialogo. At hindi dalhin sa karahasan o sa marahas na paraan na kung saan ang higit na naaapektuhan ay ang mga taong nasa laylayan, nahihirapan, inosente, mga kabataan na gustong mangarap sa buhay. Isang buhay na payapa, isang buhay na masaya, isang buhay na natututo sa maraming realidad. Pero maaring maputol, mawala at matapos dahil sa mga makasariling hangarin para panghawakan ng kapangyarihan, pera at mga material na bagay. Kaya kung ano man ang pinag-aanyaya ni Pope Leo patungkol sa kasalukuyan, ito'y walang iba kundi ang piliin ang naaayon sa niloloob ng Diyos. At ano ang niloloob ng Diyos? Kapayapaan. Yan din yung hinahangad ng marami sa atin, lalo na apektado ng nagaganap na digmaan. So are you with Pope Leo pagdating po dito sa usapin na ito? Do you stand with the Pope? At hindi ako para magdalawang isip. How important is the voice of the Pope pagdating sa ganitong usapin na yung mismong leader ng isang simbahan ang siya mismo tumatayo para sa kapayapaan? Napakahalaga sapagkat ang nagsasalita ay mayroong kredibilidad. Ang nagsasalita ay isang tao na nananalangin, nagninilay, at pumipili sa kung anong niloloob ng Diyos. At kung ang pinipili ng taong ito at ipinaglalaban ng taong ito ay tungkol sa kung anong niloloob ng Diyos, lalo na kung
tungkol sa ebanghelyo o mabuting balita, ito'y makapangyarihan. At nararamdaman na natin ito sapagkat nangyayari na ang pagkakaisa ng iba't ibang mga pananampalataya sa diwa ng paghahangad para sa kapayapaan. Ano po bang nakikita niyong future ng Simbahang Katolika sa leadership po ni Pope Leo XIV? Sa akin, kung tatanungin mo ako personally, ay nakikita ko na ang simbahan ay mas lalong mararamdaman. Kung paano ito naramdaman na sa bahagi ng mga naunang Santo Papa, kahit ng yumaong Santo Papa Francisco, higit pa itong mararamdaman sa kasalukuyan. Sapagkat sa pamamaraan na ipinapakita ni Pope Leo, kaya niyang ilapat ang kasalukuyan batay sa kung ano ang inaasahan ng Diyos para sa atin. Hindi siya para, sabi nga niya, hindi ako politician. He made that clear. Ako ay nandito bilang tagapagpahayag ng mabuting balita. Yung mabuting balita na hindi nalalaos, kundi may dating, may mabuting epekto, at mayroong kapangyarihan. Siguro, yung aking personal na pagninilay at paanyaya ay laging uuwi sa katotohanan na unawain natin kung anong pagkataong binigay ng Diyos sa atin. Tayo ay binigyan niya ng dignidad, meron tayong dignidad, at ano yung dignidad na yon? Na tayo ay may kakayahang mag-isip at gumawa ng mabuti, na tayo ay mamuhay hindi para sa sarili lang natin, kundi mamuhay para sa kabutihan ng mundong ating ginagalawan. At yung maramdaman natin na tinatawag tayo ng Diyos sa isang buhay na banal, maayos, mabuti, matuwid, maganda, payapa. Kapag nandun tayo palagi sa kamalayan na yun, tinatawag tayo ng Diyos, doon natin makikita na ito din yung pagkakataon para mamuhay tayo ng isang maayos o sa isang maayos na paraan. Huwag na huwag tayong bibitaw sa ating ugnayan sa Diyos. Sapagkat namumuhay tayo sa isang mundo na may kakulangan at doon natin makikita kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng biyaya at grasya para mapunan yung mga kakulangan na ito sa isang mabuting paraan. Kaya mapanghamon man, marami na rin pinagdaanan ng mga tao simula pa noong una, sa mga nauna sa atin hanggang sa kasalukuyan. Pero kung meron man tayong mapanghahawakan para mapagtagumpayan ang buhay, ito ay yung palagian nating pananalangin, ugnayan sa Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos, at pagsunod at pagsasabuhay, lalo na sa katuruan at pahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, para mamuhay tayo sa isang payapang paraan. Maraming salamat po for this insightful conversation. Father Randy De Jesus, walang iba kundi ang Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Vocations. Muli maraming salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon dito sa Point of View. Salamat din, Arnold, sa inyong paanyaya sa akin at ito ay pagkakataon para din sa bahagi ko bilang pari makapagbahagi. Bagamat limitado, marami po akong nabanggit sa interview na ito na batay sa aking mga pagninilay, karanasan at pagtingin sa kasalukuyan. Pero naway makatulong. Naway makatulong upang higit pang lumawak ang ating pagninilay at pananalangin sa kasalukuyan at piliin natin palagi ang tama at mabuti. Nakasaad mismo sa saligang batas ang linya sa pagitan ng simbahan at ng Estado. Pero hindi umano saklaw ng linyang ito ang pananahimik sa pagsupil sa hustisya at kapayapaan. At sa digmaang kinasasadlakan ngayon ng mundo, titindig ang simbahan bilang sandigan ng mabuti at nararapat. Samahan niyo kong buklatin ang mga pahina ng ating lipunan. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po si Arnold Herrera at ito ang Point of View.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.